Tuluyan ang nagpatutsada si Coach Tim Cone sa mga nagsasabing kakampi nila ang referee kasabay ng kumpiyansang kaya nilang kuhanin ang titulo na hawak ng TNT Tropang 5G. Ibinahagi naman ni RR Pugoy ang plano nilang gawin kay Justin Brownlee sa bawat laban kasabay ng mensaheng pagod na rin siya para dito. At si Coach Chot Reyes binalikan ang nakaraan nila ng Barangay Ginebra para maging motivation ng TNT Tropang 5G sa Game 7. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Naniniwala si Coach Tim Cone na kakayanin nilang sungkitin ang Corona sa Game 7 versus TNT Tropang 5G, pero kasabay niyan, pinatutsadahan niya ang ilang kritikong nagsasabing kampi sa kanila ang referees. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Maganda yung pakiramdam namin habang papasok sa Game 7. Alam namin kaya namin kuhanin to at ibibigay namin ang lahat para manalo. Ang hiling ko lang, kung sakaling manalo kami, sana hindi na naman sabihin ng iba na dahil lang ito sa mga referee. Well, sa totoo lang, parang hindi lang tungkol sa Game 7 na sinasabi niya rito, di ba? Halata naman na medyo napupuno na rin siya sa paulit-ulit na issue na kapag nanalo ang Barangay Ginebra, referee kagad ang usapan dyan. Para mga dating sa kanya nun, hindi nabibigyan ng sapat na kredito ang effort ng kanyang players at coaching staff. Kaya nang sabihin niya na sana huwag na namang referees ang sisihin kapag nanalo sila, ramdam mo doon na may konting inis na rin sa kanyang boses. May point rin naman siya doon. Kahit sino pa yung kampihan ng fans, di ba? Hindi may kakaila na players talaga nagpapanalo ng bakbakan dyan. Of course, kasama yung coaching staff. Tingnan na lang natin si Justin Brownlee. 2 beses siyang umiscore ng 54 at 52 points, di ba? Hindi naman referee gumawa ng mga tira na yun, mga playoffs. Pero sa kabilang side, normal lang din na magreklamo kapag digit ang laban at may mga tawag na hindi nagustuhan na isang kampo. Ganyan talaga kapag finals at milyong-milyong fans ang nakatutok dyan. So para sa Game 7, parang simple lang ang gustong sabihin dito ni Coach Tim. Kung sino man ang manalo, sana basketball ang pag-usapan dahil sa puntong itong mga playoffs, pareho ng ubos ang lakas ng dalawang koponan na yan. May injuries ang TNT habang ang Barangay Ginebra naman umaasa na makabawi si RJ Barrientos at Scottie Thompson matapos ang tahimik nilang Game 6, di ba? Kaya sa halip na referee sa mag-sentro ng usapan dito, mas magandang tingnan kung sino ang tunay na lalabas na mas matibay sa loob ng 48 minutes ng winner-take-all na Game 7. Kung tila kumpiyansa si Coach Tim kasabay ang patutsada, ibinahagi naman ni RR Pugoy ang goal nila para kay Brownlee. Si Brownlee na tila walang kapaguran sa bakbakan. Tanong, ano nga ba ang goal ng TNT para sa import ng Barangay Ginebra? Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si RR Pugoy sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hindi mo naman talaga ma-stop si JB. Ang goal ko lang naman talaga is pagurin si JB. Pagod na rin ako eh. Game 1 to Game 6, bugbog na yung katawan ko. Pero ganun talaga. Yun yung trabaho namin eh. At ready naman ako sa task na ganyan. Happy din ako na palitan lang yung panalo. Bahala na mapagod basta manalo. Shoutout kay Brownlee, hindi napapagod talaga. Compose. Parang sobrang realistic na sinabi ni RR Pugoy, di ba? Parang inaamin niya na halos imposibleng pigilan talaga ng tuluyan si Justin Brownlee. Ang target na lang nila is pagurin siya, pahirapan ang bawat tira, at siguraduhin na hindi siya magiging komportable sa loob ng 48 minutes. At kung titingnan yung mga numero ni Brownlee nitong huling dalawang laro mga playoffs, talagang hirap na hirap ang TNT na pababain ang kanyang production. Nakakabilib din yung pagiging tapat ni Pugoy na sabihin niyang bugbog na rin ang katawan niya. Hindi biro ang 6 na laro ng finals ha, lalo na kapag ikaw mismo ang isa sa mga pangunahing depensang itinatalaga sa pinakamapanganib na player ng kalaban. Eto na nga si Justin. Parang simple lang ang mensahe niya dito mga ka-playoffs eh. Para sinasabi niya, pagod na ako pero basta may chance ang manalo, lalaban pa rin. Yan yung klase ng mentality na madalas mong makita sa mga championship series. Ang pinaka nagustuhan natin dito is yung shoutout niya kay Brownlee. Walang trash talk eh, walang dahilan, walang reklamo. Respeto lang sa kalaban, di ba? Kasi kahit kalaban nila si Brownlee, kitang-kita naman ng buong liga kung gaano katindi ang ginagawa nito. Kaya pagpasok sa Game 7, parang malinaw na yung laban. Susubukan na naman ni RR Pugoy at ng TNT na pahirapan si Brownlee sa bawat possession. Habang si Brownlee naman, patuloy na maghahanap ng paraan para makagawa ng puntos. So sa madaling salita mga playoffs, bugbugan na naman yan. Bugbugan ng puso, katawan at tibay ng isip. At kung sino ang may natitira pang gasolina sa huling minuto, malamang sila mag-uuwi ng tropyo. Sa panayam naman ng media, ibinahagi rin ni Coach Chot Reyes ang kanyang hamon or paalala sa TNT. Giit niya, dinaanan na nila ang ganitong sitwasyon versus Ginebra. Kasabay niyan, handa umano sila sa natitirang 48 minutes ng bakbakan. Narito ang kanyang kwento.
tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Kung talagang magpo-focus kami sa depensa, kaya namin pigilan ang koponang ito eh. Pinaalala ko sa kanila sa dugout na napagdaanan na namin to noon, alam namin kung paano ito gawin. Ang tanging mensahe ko sa kanila is linisin ang kanilang isip, linisin ang kanilang puso, at ibigay ang kanilang pinakamahusay na laro. Ano man ang mangyari, mangyayari yan. Pero gaya ng sinabi ko, naghanda kami para sa 96 minutes. Ngayon, may natitira pang 48 minutes na dapat laruin. Well, unang-una, may point si Coach Chot Reyes nang sabihin niya kapag nagpo-focus ang TNT sa depensa, kaya nilang pigilan ng Barangay Ginebra. So, totoo lang mga playoffs, yan ang nakita natin sa Game 6 eh. Hindi man nila tuluyang napigilan si Justin na umiscore ng 52 points. Nagawa naman nilang limitahan ang ambag ng ibang players, lalo na si RJ Barrientos na 6 na puntos lang ang naitala, di ba? Pangalawa, mahalaga yung sinabi niya na napagdaanan na namin to nun. Hindi ito para sa media, kung hindi para sa players. Nung nakaraang taong kasi, nakita natin ang nangyari sa Barangay Ginebra. Matapos nilang makuha yung abanting 3-2, TNT pa rin ang nanalo nung laban na yon. Ibig sabihin may pattern na silang sinusundan dyan. Parang pinapaalala ni Coach Chot sa kanyang players na hindi sila dapat mataranta kasi nga hindi ito ang unang beses na nasa ganitong sitwasyon sila. Pangatlo, yung clear your minds, clear your hearts, parang simpleng paraan ng pagsasabing kalimutan muna yung pressure, injuries, kontrobersya at lahat ng ingay sa labas. Huwag isipin ng crowd, huwag isipin ng social media, mag-focus lang sa basketball. Sa ganitong kalaking laro mga playoffs, madalas ang team na mas kalmado ang siyang mas nakakagawa ng tamang desisyon sa dulo. At panghuli para sa akin, ang pinakamalalim na bahagi ng pahayag niya is yung 96 minutes. Matagal na itong tema ng TNT mula nang mabuhay sila sa serye. Nanalo na sila sa unang 48 minutes dito sa Game 6. Ngayon, isang 48 minutes na lang yung natitira. So guys, maraming salamat.